Malapit na nating malaman kung sino-sino ang mga Pinoy players na maglalaro sa KBL para sa 2025-2026 season. Narito ang mga players na naging matunog ang pangalan sa page ni Bakpedi, ang Korean page na nakatutok nga rin sa KBL. Una na nga itong si Arvin Tolentino. Malalaman na natin ngayong linggong ito kung maglalaro ba siya sa KBL at kung saang team. Nasabi na ni Bakpedi na malaki talaga ang chance na maglalaro ito sa KBL sa paparating na season. Terdy Ravena, pansin na pansin ang kakulangan niya sa playing time sa team ng BC Dubai. Kahit na naging best Asian import pa nga ito sa Japan B1 B-League at meron namang talagang lakas at galing si Terdy sa paglalaro ng basketball. Lumabas rin na merong isang team na interesado nga dito kay Terdy sa KBL at handa silang magbigay ng magandang offer, kaya hindi nga rin malayo na makita natin itong si Terdy sa KBL ngayong 2025-2026 season. Ren sa bando, malamang sa malamang ay natuloy ang usapan nila sa team ng Anyang dahil lumabas na kinokontak ito ng team ng Anyang para sa isang posibleng deal. Hindi na nga nagkaroon ng karugtong na update si Bakpedi tungkol dito, pero magkakaroon naman ng linaw ngayong linggong ito kung sino-sino pa ang mga Pinoy players na maglalaro sa KBL ngayong 2025-2026 season. Carl Tamayo at Kevin Kiambao, stay put lang sila sa kanilang team at makikita pa rin natin sila sa next season ng KBL. Maraming update sa mga players ngayon, lipatan ng teams at liga at madalas nangyayari nga ito sa mundo ng mga basketball players. Kay isa sa naiwan sa lineup ng Koshigaya Alphas, halos 70% sa kanilang mga players ay napalitan na nga. Dwight Ramos naman nasabi na gagawin ng gilas ang makapag-adjust at pupunan nila ang pagkawalan ni Kai. Nakitang-kita naman sa third window ng qualifiers na hindi nga nila nagawa ito, pero sana nga lang sa FIBA Asia Cup ay magawa na nilang manalo laban sa team ng New Zealand. Kahit na pansamantala na munang wala si Kai sa kanilang lineup, mahirap itong gawin dahil malaki ang lamang ng New Zealand kontra sa team ng Gilas noong walang Kai. Pero kung mag-init nga naman ang kanilang opensa sa FIBA Asia Cup ay posible nga na magawa ng Gilas na manalo kontra sa team ng New Zealand. Hindi lamang ang Tall Blacks ang problema ng Gilas ngayon dahil maging ang Chinese Taipei ay lumakas nga rin. History ang ginawa nila sa Gilas na walang Kai Soto. Talong malala ang Gilas na merong Dwight Ramos at walang Kai. Hindi nga nawawala ang chance ng Gilas na manalo. Yun nga lang, talagang maliit ito at talagang tagilid ang Gilas ngayon sa FIBA Asia Cup. Kung maganda lang sana ang laro na ipinakita ng Gilas sa kanilang tune-up games sa third window ng qualifiers ay masasabi nga natin na FIBA Asia Cup ready na ang Gilas team. Pero hindi nga nangyari ang inaasahan natin na senaryo sa latest na laro ng Gilas at ang napatunayan ng Gilas ay humina talaga ang kanilang laro noong walang Kai sa kanilang lineup. Susubukan nga ng Gilas na tignan at ma-improve ang kanilang laro para makakuha ng panalo kahit na wala na muna si Kai sa kanilang lineup, at ito nga talaga ang kailangan nilang gawin, malupit na adjustment para sila ay manalo sa FIBA Asia Cup. Excited ang karamihan sa listahan ng mga Pinoy na maglalaro sa KBL, lalong-lalo na nga kung nakabalik na si Ren Sabando sa liga. Isa sa inaabangan talaga ng karamihan ng mga Filipino basketball fans at magiging champion to champion ang labanan, Abando kontra dito kay Tamayo, parehong nakatikim ng kampyonato sa KBL. Sobrang lalim ang pagpipilian ng Tall Blacks pagdating sa kanilang mga players na maglalaro para sa FIBA Asia Cup. Maraming malalakas na basketball players ang available para sa kanilang bansa dahil na rin sasanay ang mga ito sa international competition at nagmumula sila sa iba't ibang liga abroad kagaya na lamang ng NBL Australia, Japan B-League at iba pa. Champion pa nga ang isa sa kanilang available player sa Japan B1 B-League na posibleng maidagdag sa kanilang lineup. Depende na rin sa kanilang coach at ito nga ay si Isaac Fotu, isang power forward at sila ang champion sa Japan B1 B-League at sa team ng Utsunomiya Breaks.